Dear Lady Love TV, Patawad, mahal kita pero ayoko na. Pain and Love, my man. Tunghayan na po natin ang ika-20 bahagi. Nagtataka talaga ako kung bakit hindi pa natutunaw yung sandwich. Hindi nakatiis ang sabi ni Chin nang hindi nakakuha ng matinong sagot kay Sarah kahit pa ulit-ulit na itong nagtatanong. Ha? Tumingin si Sarah sa pinsan. Napailing ang mga pinsan na kasama niyang kumakain. Sina Iona, Ching, at Jules, ang mga iyon. Nasa isang restaurant sila. Girls' day daw. Hinihintay pa nila na dumating ang iba pa nilang pinsan. Pati na rin ang asawa ng mga pinsan nilang lalaki. Ang lalim yata ng iniisip mo, tanong ni Iona. Kanina ka pa namin pilit na isinasali sa usapan. Pero parang wala ka namang naririnig. Pagod? Si Jules yun. Well, para kang panda dahil sa itim sa palibot ng mga mata mo. Ano bang iniisip mo? Baka pwedeng i-share. Hindi sigurado si Sarah kung tama ba na i-share niya sa mga pinsan ang kanyang iniisip. Kinakabahan siya sa magiging reaksyon ng mga ito kapag sinabing si Yunjin ang iniisip niya. Mula kasi nang umalis ang lalaki, 3 araw nang nakalilipas, ay wala na siyang matinong tulog. Palagi na lang na si Yunjin ang nasa isip niya. Hindi makatwiran. Paano kung siya lang pala yung nagkakaganoon? Kailangan na naman ba niya ang maraming taon para maging okay uli siya? Huhulaan ko na lang, sabi ni Jules. Napatingin si Sarah sa pinsan. Napapalunok na tiningnan niya isa-isa ang mga pinsan. Well, tumikim siya. Si ex-husband? Tanong ni Yuna. Tumango siya. Bakit pa ba niya itatanggi? Halata naman na alam ng mga ito. Mahal mo pa rin siya? Tanong ni Ching. Sa lahat ng pinsan, si Ching talaga ang pinaka-close kay Sarah. Ito lang ang nakapagtatanong sa kanya ng ganoon. Hindi naman mahalaga kung mahal ko pa siya. Sagot niya. At bakit naman hindi? Tanong ni Jules. Wala akong nakitang wedding ring kay Yunjin. Tapos ikaw, free ka rin. Baka pwede naman na muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Pakantang dugtong naman ito sa sinasabi. Be serious naman, saway ni Yuna. Pero oo nga, bumaling ito kay Sarah. Pwede naman na magkabalikan kayo kung nagmamahalan pa kayo. I know it's easier said than done. Pero kung meron pa talaga, bakit hindi niyo subukan? Paano kung sa part ko lang pala meron? Paano kung wala naman pala kay Yunjin? Gusto mo bang sagutin namin yan? Ha? Gulat na napatitig si Sarah sa mga pinsan. Nasabi ba niya ng malakas ang iniisip? Hay, nasabi nga yata niya. Napapailing na lang siya. Ang solusyon dyan, Sarah, ay tanungin mo siya. Tanungin mo kung may nararamdaman pa ba siya sa'yo. At bakit naman si Sarah ang kailangang magtanong? Kontra naman ni Ching. Alam naman natin na hindi maganda ang naging paghihiwalay nila. Paano kung iniisip pala ni Yunjin na hindi niya deserve na humingi ng second chance kay Sarah? May punto naman siya. Ang totoo, itatanong na nga lang dapat ni Sarah kay Yunjin kung ano yung nararamdaman nito. They were about to kiss when their cousin Dash appeared out of nowhere. Magtutoast na raw. Hindi na ulit sila nag-usap ni Yunjin ng gabing iyon. Hindi na rin nakapagpaalam na lalaki bago umalis. Nalasing na siya ng husto at naparami ang inom, kaya hindi man lamang ni ito naihatid ng tanaw. Naramdaman siguro ni Ching ang pagbabago ng kanyang mood kaya binago na nito ang usapan. Pagkatapos ng lunch date nila sa Baguio, ay naghiwa-hiwalay na sila. Sumabay na rin si Sarah kay Yuna dahil babalik na rin ito sa kanilang lugar. Naisip ni Sarah na pumunta sa flower farm. Sa dulo ng flower farm ay naroon ang puntod ng anak nila ni Yunjin. Sa tabi nito ang puntod naman ng anak ni na Kuya Achilles at Mika. Huling punta pa niya doon ay nang ilibing ang anak ni na Mika at Achilles. Maya-maya, bigla niya naalala ang iba pang nangyari sa unang araw nang magkasama sila ni Yunjin. Ipinasyal nila si Jem at Gustavo. Paglabas ng restaurant, may tumawag kay Sarah. Nang lumingon, isang pamilyar na mukha ang palapit sa kanya. Sabi ko na nga ba't ikaw yan, Sarah? Isa. Ang babae ang dati niyang roommate. Halos walang nagbago rito.
Medyo tumaba lang ito ng kaunti pero maganda pa rin. Ako nga. Hoy, Eugene. Mabuti at kasama ka rin. Malawak ang ngiti ni Isa. Sabi ko na nga ba't hindi naman totoong nabalitaan ko na naghiwalay daw kayong dalawa? Sus, kayo pa ba maghihiwalay? Sabi ko kung may dalawang tao man na naniniwala akong may forever, kayo yon. Sabi nila you were both miserable. You don't look miserable to me. Nakakadalawa pa nga kayo eh. Napalunok si Sarah at bumuka ang bibig. Sasabihin na sana niya ang totoo. Ang nabalitaan nito nang maramdamang inakbayan siya ni Eugene. Napatingin siya sa lalaki. What are you doing? Pero kay Isa nakatingin si Eugene. Nice seeing you too, Isa. Ikaw ba? Nag-asawa na rin? Hindi pa pero malapit na. Itinaas ni Isa ang kamay para ipakita ang engagement ring na nakasuot sa daliri nito. Oh, congratulations! Masiglang bati ni Eugene. Wala sa loob na bumati rin si Sarah. Nagmamadali si Isa kaya hindi na nakapagkwentuhan pa. Na makalayo na sila ng tuluyan, pinanlisikan niya ng mga mata ang lalaki. How could you? Mahina lang pero may diin at galit ang boses niya. Hindi sumagot si Eugene, kaya lalong tumindi ang kanyang galit. Hanggang ngayon, hindi pa rin naiintindihan ni Sarah kung bakit ginawa iyon ni Eugene. Pagdating sa tabi ng puntod ng anak, naupo siya na pa-lotus position. Iyon ang unang pagkakataon na nagpunta siya roon na hindi mabigat ang pakiramdam. Angel Crisostomo. Because she was an angel to her. Napansin niya na may bulaklak sa ibabaw ng puntod. Carnations. At parang ilang araw pa lang dahil hindi pa halos natutuyo. Hinaplos niya ang mga talulot ng carnations. Nang kunin ang punpon, nakita niyang may card pala sa ilalim niyon. Nanginginig ang mga daliri niya nang buksan ang card at may nakasulat doon. My angel, hi, kumusta na ang baby girl ni Daddy? Sorry kung ngayon lang ako nakapunta. Dapat noon pa ako nagpunta, kaya lang nahihiya ako. Hindi ko naman deserve na maging daddy mo. Hindi kita nagawang protektahan. Hindi ko kayo deserve ng mami mo. Pero gusto kong malaman mo na mahal kita. Hindi ko mapapantayan ang pagmamahal ng mami mo sa'yo. But I really love you. And I will always love you. I will never forget you until we meet. I know we will meet someday. Pero alam mo anak, hindi ko kasi alam kung kanino ko sasabihin. But I still love your mommy. I've never loved anyone but her. Nung nakita ko uli siya, nagkaroon na uli ng kulay yung mundo ko. Hindi na black and white yung mga nakikita ko. I see colors again. I can smile again. I look forward to waking up each morning kasi alam ko na makikita ko uli siya. Sa tingin mo ba, kung hihingi ako ng isa pang chance? No, ang kapal na mukha ko. Hindi ko deserve ng isa pang chance kahit na mahal ko pa siya. Sobrang selfish na gusto ko nang mahalin uli niya ako. Pero sa tingin mo ba, may pag-asa pang umoo siya kung hihingi ako ng isa pang chance? I danced with her tonight. I held her hand in my arms. Parang sasabog yung puso ko. Gusto kong ipagsigawan na mahal ko pa rin siya. Pero hindi ko ginawa. Hindi ko ginawa dahil natatakot ako. Paano kapag sinabi niya hindi na talaga niya kayang mahalin uli ako? Hindi ko kaya. Baka hindi ko na talaga kaya mag-survive sa pagkakataong ito. Siguro lalong ayaw mo na sa akin ngayon dahil hindi naman ako naging mabuting daddy sa'yo dahil duwag ako. I love her. I am still in love with her. I don't think it's possible to fall out of love. Anong gagawin ko? I'm sorry baby. Kung pinag-aalala pa kita, I promise I will become a better man. And I promise to be back kahit anong mangyari. Love, Daddy. Basang-basa ang mukha ni Sarah matapos basahin ang sulat. Pinunasan niya ang pisngi. Napahagulhol na lamang siya ng tuluyan. Tanga ka talaga, Eugene. Tanga. Bulalas niya pero natatawa siya. Ngayon, alam na niya kung ano ang kailangan nilang gawin. Tumingin siya sa langit. You want me to be happy again, right, God? Isang tao lang makapagpapasaya sa kanya. Oo, hindi ganoon kadali ang lahat. Dati na silang mag-asawa pero hiwalay na sila ngayon. Sa legal na paraan. Pero pwede pa naman silang ikasal uli.
Kasi kung hindi sila talaga ang para sa isa't isa, bakit pa nagkita uli sila? Bakit pa nangyari ang lahat ng yon? Bakit nagawa niya magpatawad? Bakit kaya niyang isipin na magsisimula uli sila? Bakit mahal pa rin niya si Yunjin? Ngayong alam niya na mahal pa rin siya ng lalaki, nakuha na niya ang sagot sa hinihintay. Pagbaba ng taxi, hinagod ni Sarah ang suot na damit. Dadalhin sana niya ang isa pa sa mga kotse sa bahay nila sa Alabang. Wala namang gumagamit, pero naisip niyang hassle pa iyon, lalo at hindi pa siya nakakapunta sa bagong bahay ni Yunjin. Sinabi sa kanya ni Mika na sa isang condominium building nakatira ngayon ang kapatid niya. Hiningi niya sa hipag ang bagong phone number ng lalaki, pero hindi siya nag-text o tumawag para sabihin na pupunta siya. Gusto niya itong sorpresahin. Mas mabuti na hindi pinagpaplanuhan ng mga bagay-bagay. Bahala na. Marami pa silang bagay na dapat pag-usapan. Hindi pa talaga maayos ang lahat tungkol sa nakaraan nila. Kailangan lang nilang makita muna si Yunjin at masabi na mahal pa rin niya ito. Na makasakay na sa elevator, saka naisip ni Sarah na kailangan niyang maghanap muna dapat ng restroom para i-check ang dress at makeup. Baka nagulo pala ang buhok niya sa biyahe. Sinuklay na lamang niya ang mga daliri ng buhok. She wore a black dress that was just inches above her knee. It looked good on her when she looked at the mirror before leaving the house. Iniisip niya kung magsusuot pa ng sapatos na may heels. Sa huli, flat sandals na lang ang kanyang isinuot. Hindi naman talaga siya sanay mag-heels. Nang tumunog ang elevator na nagsasabing naroon na siya sa floor kung saan naroon ang condo unit ni Yunjin, para na namang tinatambol ang dibdib niya sa kaba. Kaya mo yan, Sarah. Para sa future nung dalawa. Nang nakatayo na sa tapat ng pinto ng condo unit, magkahalong takot at pananabik ang nararamdaman niya. Lakas loob na pinindot niya ang buzzer. May nakahanda na siyang ngiti nang bumukas ang pinto. Pero sa halip na si Yunjin ang makita, isang babae nakatayo sa harap niya. Yes po? Tanong ng babae. Mas bata siguro sa kanya ng 1 o 2 taon. Maganda at mukhang mabait. Hindi nakasagot si Sarah. Maling condo unit yata yung napasukan niya. Nagkamali yata ako. Hingin pa umanhin niya. Sige ha. Aatras na sana siya nang biglang may sumungaw pa sa pinto at tumabi sa babae na naunang nagbukas. Si Yunjin. Nang magtama ang mga mata nila ay napangangaan lalaki. Hinagod ni Sarah ng tingin si Yunjin mula ulo hanggang paa. Nakayapak ito. Tumaas sa mga mata niya sa black pants nito. Tumaas pa ang mga mata niya sa long sleeve polo na nakatucked in sa pants. Bukas ang ilang botones at maluwag na ang tie. Nang tumaas sa mga mata niya sa mukha ni Yunjin, ay guilt at pag-aalala ang nakaguhit sa mga mata nito. Pinaglipat-lipat niya ng tingin sa lalaki at sa babaeng katabi nito. Nalantaran din siyang pinagmamasdan. Sarah? May parang crack sa boses ni Yunjin. Sarah? Biglang sabi ng babae. Ex-wife mo? So kilala pala siya ng babae. Mapait na naisip ni Sarah. I'm Sylvia. Pagpapakilala ng babae sa sarili. Girlfriend ni Yunjin. Girlfriend ni Yunjin. Normal lang ng pagkakasabi ni Sylvia pero parang sigaw ang dating na yun kay Sarah. Daig pa niya ang sinampal. Oh, napadalaw ka. Don't get me wrong ha. Gusto ko lang din malaman kung bakit ka nagpunta. May sasabihin ka ba kay Yunjin? Tungkol ba sa sister niya? Madali lang sana sagutin ang pabalang na tanong ng babae kung sana ay iba ang tono nito. But you spoke very politely. Hindi lang mukha nito ang maganda, pati ang pag-uugali. Ay, tumingin si Sarah kay Yunjin. Mukhang hindi pa rin ito makapaniwala na naroon siya. Bumaling siya kay Sylvia. I'm glad to meet you, Sylvia. May kailangan pa siya akong puntahan so bigla siyang tumalikod at nagmamadaling lumakad palayo. Narinig niya na tinawag siya ni Yunjin. O baka guni-guni lang niya iyon. Nakayuko siya nang sumakay ng elevator. Palabas ng building, pumara agad siya ng taxi at nagpahatid sa mansyon nila. Hindi na niya naggawang maglakad pa sa gilid ng kalsada para hintayin na sundan ni Yunjin. Pero sigurado naman na hindi siya susundan nito.
Huwag na huwag kang iiyak. Paulit-ulit niyang ibinubulong sa isip. Paano niya naisip na walang girlfriend si Yunjin? Of course, he would have someone special. What a liar. After all these years, manloloko pa rin. Mahal siya. Mahal siya pero may girlfriend pala. Kailan ba ako matututo?